kahirapan or suffering. Sigurado ako maraming mga tao hanggang ngayon ay nagtatanong pa rin, bakit ganito kahirap ang buhay? Ang hirap na nga ng buhay namin, nasunugan pa kami. May Diyos ba talaga? Mahal ba talaga kami ng Diyos? Hirap na nga kami sa pang-araw-araw naming buhay. Nasunugan pa. Pagkatapos ng sunog, hindi madali ang tumira sa tolda. Lahat ng inconvenience, init, lamok, wala kang sariling CR, nagmamakaawa ka. Mahal ba ako ng Diyos? Mahal ba talaga kami ng Diyos? Bakit ganito ang kanyang ginawa? Mga kapatid, sa unang pagbasa sa aklat ni Propeta Isaías, ito po ay naisulat daang taon bago dumating ang ating Panginoong Jesucristo. Sinasabi dito, ang tanong din niya, saan ninyo ngayon ipaparis ang Diyos? Siya'y kanino nyo itutulad? Tumingin kayo sa sangkalangitan. Sino ba ang lumikha ng bituin? Sino ba ang lumikha ng araw? Sino ba ang lumikha ng nasa kapaligiran natin? Sino ba ang nagpapakilos sa kanila? Tapos sabi ng propeta na ito, Israel, na ngayon ay sinasabi sa atin, mga taga-barangay 775, bakit kayo nagre-reklamo na tila di alintana ng Panginoon ang kabalisahan mo? Mga taga-barangay 775, hindi ba nyo alam? Hindi ba nyo talos na itong Panginoon ang walang hanggang Diyos? Na siya ang lumikha ng buong daigdig? Ilang beses po tayong nagreklamo sa maghapon na ito. Simula pagkising natin sa umaga. Walang tubig, walang pambili ng bigas, walang pambayad sa kuryente, walang pambayad sa tubig. Bakit ganito ang sitwasyon ng barangay natin? Nagkakagulo tayo. Bakit ganito ang buhay sa loob ng tolda? Mga kapatid, sa gitna po ng kahirapan na ito, talaga namang magtatanong tayo. Alam niyo ba sa Diyos, okay lang naman. Okay lang naman magtanong sa Kanya. Pero ano ang mabuting balita sa ating mga kapatid? Bawat isa po sa atin ay may pinagdadaan ng mga sitwasyon. Iba-iba po tayo ng pinanggagalingan. Hindi ko po alam kung ano ang mga matitinding pinagdadaan ninyo sa mga oras na ito. Maaaring kayo ibaon sa utang. Maaaring hindi kayo magkasundo ng inyong asawa. Maaaring hindi mo na alam kung anong gagawin mo sa buhay mo sa kawalan. Kawalan ng pera, kawalan ng trabaho. Baka natatakot ka na dahil mayroon kang cancer. Baka natatakot ka na dahil marami kang sakit. Ang daming hinaharap na problema sa araw-araw. Tapos sasabihin ninyo, ito ang mabuting balita ng Panginoon. Mga kapatid, ano ba talaga nagpapahirap sa tao? Kakulangan ng pera, poverty, kahirapan, kawalan ng tahanan, kawalan ng opportunity para maghanap buhay. Kulang ako sa ganito. Ano ba nagpapahirap sa tao? Bisyo. May narinig na ako. Ang nagpapahirap po sa tao ay hindi yung ating kakulangan ng mga material na bagay. Hindi po ang kakulangan sa dunong o pag-aaral o kakulangan sa kayamanan. Ang nagpapahirap sa tao, kasalanan. Sin. Maaaring hindi natin alam o maaaring hindi tayo aware, pag titingnan po natin
yung araw-araw nating buhay. Tingnan po ninyo, balikan po ninyo sa maghapon na ito. Ang lahat ng mga reklamo natin, ang lahat ng sa tingin natin ay parang nagpapahirap sa atin, ang pinakaugat po niyan, kasalanan. At alam po niyo yung number 1, pride. Pride. We are all proudful people. Alam mo yung taong ma-pride? Una, he always thinks that he is right. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli, kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you, kalinaw, paghilain, kapalinuman, shalom, lakas. Manalangin dahil darating na ang Pasko.